Let's now bring in our mojo sa Kongreso, si Amy Atienza, who witnessed yesterday's hearing of the House Justice Committee. Everything she heard, from mistaken movie quotes to Russian history crash courses to the designated survivors. Amy, we deserve an acceptable recollection of yesterday's proceedings. Ano nangyari? Kamusta ang Kamara isang araw matapos ang marathon hearings? Good afternoon, Lord Denise. Kahapon nga, naku, napakaingay. Meron pa nga tayong narinig no, na mga linyahan ni Popoy, pati na rin ni Marco sa starting over again. Ngayon naman, medyo tahimik na yung Kamara. Pero syempre, kinamusta pa rin natin no, yung ilang mga kongresista tungkol nga dito sa nangyaring impeachment proceedings or clarificatory hearings ng House Justice Committee. Kanina ay nakapanayam na natin no, si Akbayan Party List of Representative Percy Sendanya, kung saan nga isa rin siya no, sa, kung maalala natin nung Lunes na binigyan nga hinaina ng reklamo ni Attorney Man Scarpio dahil na nga din doon sa naging report ng Anti-Money Laundering Council pagdating nga dito sa bank transactions ni VP Sara, pati na rin ni Attorney Carpio. At nasabi niya, binigyan niya rin ng shout-out kahapon yung mga kapwa niya kongresista na meron ding natanggap no na reklamo, kabilang na nga dyan si House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, pati na rin si ML Party List Representative Laila De Lima. At yun nga, nasabi niya na wala naman daw silang nilabag doon nga sa batas at tanging bahagi ng impeachment proceedings nga ito nga paglalabas din ng mga red flag bank transactions ni VP Sara. At hindi naman daw biro dahil nga umabot na nga ng 6.7 billion pesos yung inflows at outflows ng pera sa bangko ni VP Sara at ni Attorney Carpio. Bukod pa dyan, kanina natanong na rin natin siya tungkol doon sa naging yung meaning no na naibigay ng Supreme Court nga pagdating sa forthwith, dahil ang nasabi within reasonable time, pero kung babalikan daw kasi ang meaning talaga ng forthwith ay immediately. So yun daw inaasahan niya na sana daw sa Senado ay forthwith pa rin daw talaga ang maging proceedings at talagang magtuloy-tuloy na kung sakaling ang pumasa dito sa House of Representatives yung impeachment laban nga kay Vice President Sara Duterte. So far, aabangan natin sa mga susunod pang araw kung ano nga ba yung mangyayari din, ano yung magiging pahayag nung iba namang mga mambabatas na hindi bahagi ng House Justice Committee bukod kay Representative Paulo Marcoleta. No? So titingnan natin kung ano pa yung magiging manifestations ng ibang lawmakers dito mismo sa lower chamber para nga makita kung dapat nga bang ituloy at kung may sapat nga bang boto na makukuha dito sa Kamara para magpatuloy sa Senate Impeachment Court itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Amy, balikan ko lang yung kaso na final. Bakit sila lang yung kinakasuhan? Buong komite naman yung bumoto? Yan din yung isa no sa mga katanungan pa rin ng ilang mga mambabatas dito, kasi parang sinabi din nila kahapon doon sa naging hearing no na para bang may favoritism daw na nangyari dahil nga ang tinutukoy ay House Justice Committee members, pero bakit daw apat lang din daw talaga silang binigyan no ng reklamo. So titingnan natin kung may magiging sagot ba dyan yung panig naman ni Attorney Man Scarpio. Pero so far mariin nilang idinidiin na talagang wala naman daw silang nilabag na batas o hindi nila nilabag yung Bank Secrecy Law pati yung Privacy Act para nga doon sa bank transactions ni VP Sara at ni Attorney Man Scarpio. Okay, sa May 4, ano mangyayari? Kasi June, medyo tight ang schedule nila, no? Kasi after June 5, may sine die adjournment. Ang second regular session na ng Kongreso, July 27 na. I'm sure aabot naman siguro. Yes, actually, itong May 4, dahil nga early morning, nasabi rin naman kahapon sa pagdinig no, na sa May 4, magkikita-kita muli ang House Justice Committee para nga aprubahan itong committee report. At narinig na rin natin bago nga magtapos yung hearing mismo ng House Justice Committee na may consolidation na mangyayari doon sa Sabalya et al. Complaint, pati Cabrera complaint. Technically, i-combine na nila ito at titingnan nila yung mga napag-usapan nga din para mas mailatag ng mas maayos sa plenaryo yung mangyayaring
impeachment complaint, yung paghahain mismo ng articles of impeachment sa iba pang mga mambabatas dito mismo sa Kongreso. So magkakaroon sila ng meeting dyan, May 4, approval yan. At kanina nung nakausap ko rin at nilinaw natin kay Representative Sendanya, kung magkakaroon ng Special Rules Committee meeting, ay pwede na daw kasing maiangat ito sa plenaryo yung committee report by May 4 din. Pero ang expected nila by May 5 and May 6, dahil may session na rin naman nung mga araw na yon, ay doon nga din mapapag-usapan at matatalakay ng iba pang mga mambabatas dito mismo sa Kongreso yung nakapaloob doon sa articles of impeachment or doon sa committee report na kinonsolidate nga nitong House Justice Committee. And hopefully, by May 11, doon na nga magkakaroon ng botohan. Ang ina-expect nila around 106 lang naman, no? And confident naman daw sila na makukuha yung gantong mga numero dahil nga 53 na sila doon sa House Justice Committee na bumoto na may probable cause nga itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So technically, may 53 na lang din na kinakailangan para nga mag-push through sa Senate Impeachment Court itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Abangan natin yan. May 11 ang tinatarget na araw ng botohan. Pero wala tayong oras at gusto ko sanang tanong, anong pakiramdam ng may malaking screen, malaking mukha ng Vice Presidente ng mga ganda. Paulit-ulit no? Anyway, salamat sa report mo, ang ating mobile journalist, Amy Atienza. Thank you, Amy.